Ama ni Bea De Leon nadawit sa flood control projects. Volleyball fans na pa-react. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Noong October 13, 2025, naglabas ng pahayag ang Independent Commission for Infrastructure ICI na nagsusumite ng kahilingan sa Department of Justice or DOJ para sa pagpapalabas ng Immigration Lookout Bulletin Orders or ILBO laban sa 19 na individual na umano'y iniimbestigahan kaugnay ng mga irregularidad sa mga proyekto ng infrastruktura. Kabilang sa mga pinangalanan sinasabing press release ay si former Kong Mary Mitzi, Kahayon Uy, Arturo Art Atayde, Alvin Tan, Bong Marasigan, Ed Fuentevilla at iba pang mga district engineer at opisyal. Isa sa mga nakatawag ng pansin sa publiko ay ang pangalan ni Elmer De Leon na ayon sa mga ulat ay ama ng kilalang volleyball player na si Bea De Leon, dating captain ng Ateneo Lady Eagles at isa sa mga prominenteng atleta sa Pilipinas na kabilang ngayon sa Creamline Coal Smashers. Ang pagkakasama ng pangalan na De Leon sa listahan ay nagdulot ng malaking interes at usap-usapan sa social media dahil sa koneksyon niya sa mundo ng sports at sa kanyang anak na tanyag sa larangan ng volleyball. Ang ILBO ay isang kautusan na ginagamit ng pamahalaan upang bantayan ang mga individual na may kinakaharap na investigasyon at layunin nitong pigilan ang sinuman na posibleng tumakas palabas ng bansa habang dinidinig pa ang kaso. Hindi pa nangangahulugan ng pagkakasala ang pagkakasama sa listahan sapagkat ito ay bahagi lamang ng proseso upang matiyak na makapagsasagawa ng patas at maayos na investigasyon ang mga awtoridad. Sa kabuuan, ipinapakita ng hakbang na ito ng ICI ang kanilang determinasyong itaguyod ang transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan, partikular na sa mga proyektong may malaking epekto sa infrastruktura ng bansa. Habang pinaalalahanan ng publiko o ang publiko na ang mga pangalan sa listahan ay itinuturing pa ring inosente hanggat hindi napapatunayan ang kanilang pagkakasala. Samantala dahil nga rito ay trending si Bea De Leon dahil nga nakilala siyang mayaman at maraming mga ari-arian, kaya naman sinasabi ng marami na ngayon nagmi-make sense na kung bakit maraming ari-arian ang pamilya De Leon. Ayon nga sa mga komento, if ang mga anak like BDL is like those kids na puro mamahaling bagay ang binibili lang at walang ambag sa bayan, ano ang tawag sa kanila ulit? But BDL is not like them. Nag-aaral at athlete siya, kumikita ng sarili niya, nag-aaral at may pinag-aaral. Hanggat walang final na evidence, dapat husgahan agad. Huwag po nating idamay si Bea dito. Matagal na siyang may sariling pinagkakakitaan. Maayos siyang tao. Hindi katulad ng mga nepo babies, hindi nagyayabang ng kung ano-ano. Sana po yung Bell Construction lang yung pinost mo, hindi yung halos lahat ng mukha ng Creamline team at damay pa ang KFC. Wala naman sigurong kinalaman dyan si BDL at saka iniimbestigahan pa naman yan. Maraming contractor sa Pilipinas o sa buong Pilipinas dahil sa dami ng infrastructure projects, but it doesn't mean na corrupt sila. ILBO yan ay normal kapag kasama ka sa iniimbestigahan. Nilalabas yan para hindi makaalis ang mga nabanggit na pangalan at para hindi madelay ang investigasyon. Pwede kasi silang maging suspect or pwede ring witness, nakadepende sa kanilang partisipasyon. Simula pa po ng bata si Mr. Elmer De Leon, mayaman na po ang pamilya nila at may business. Huwag niyong siraan ang mabuting tao at nagtatrabaho po siya ng maayos at tapos po lahat ng ginawa niyang projects. Wala namang ipinapakitang kayabangan si Bea, walang ibinidisplay na may mga mahaling gamit. Ibig sabihin, nakagisan niyang mayaman ang pamilya nila, kaya pangkaraniwan na sa kanya ang mga gamit at mga nasa paligid niya, hindi tulad ng mga biglaang yumaman o bagong mayaman na dahil sa bago nilang yaman, pinapasikat ng nagmamalaki at pinapakilala nila ang kanilang mga sarili na sila ay mayaman sa pamamagitan ng pag-display ng mga bagay na bago lang nila naranasang magkaroon sa kanilang buhay. Ang halimbawa ng mga ganitong tao ay mga nepo babies. Ilan lamang yan sa mga komento ng mga tao. Ngunit wala pa namang patunay kung talagang sangkot ang ama ni Bea De Leon hanggat wala pang inilalabas na pruweba. Ano masasabi niyo rito? Leave a comment below.
Thank you for watching and don't forget to subscribe.